Sa harap ng patuloy na paghahanap kay Apollo Kibuloy, tiniyak ngayon ng pambansang pulisya na nasusunod ang mga pamamaraan sa pagkalugad nila sa compound ng KOJC para matukoy ang eksaktong lokasyon ng pinagtataguan ng leader ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, ang PNP po patuloy namang iniimbestigahan ang nadiskubre nilang umano ay secret tunnel patungo raw sa private hangar ni Kibuloy. Pero kung ang mga miyembro ng KOJC ang tatanungin, ang nasabing tunnel umano ay bunker lamang ng kanilang mga manggagawa. Ano ibig sabihin nun? Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas live mula sa Davao City. Erlo. Alex Ali, patuloy ang operasyon ng PNP hanggang sa oras na ito kasama na rin ng Armed Forces of the Philippines dito sa loob at labas nitong KOJC compound dito sa Davao City. Pero sa mga lumilipas na araw, Ali at Alex, ay tila may baga na didiscover pa ang PNP na ilang mga bagay sa loob ng compound na posibleng magdala sa kanila sa kinaroroonan ng KOJC leader na si Apollo Kibuloy. Bahagyang nagkatensyon sa pagitan ng PNP at mga KOJC members sa gate ng KOJC compound kaninang madaling araw matapos magpasok ang PNP ng isang blue box mula sa pasilidad at iginigit ng mga miyembro na hindi raw ito idinaan sa x-ray. Hindi dinetalya ng PNP kung anong naman ang nasabing box pero kanilang sinabi na isa yung kagamitan na ginagamit nila sa operasyon sa loob ng KOJC. Ang mga video at litrato naman ay nilabas na ibinahagi ng KOJC sa media na kung saan makikita ang paggamit ng underground penetrating radar ng PNP. Sa isang pinupunta ng PNP, mga kwarto kung saan may nadedetect pa ding signs of life sa ilalim umano ng lupa. Bukod dyan, tuloy-tuloy ang deployment ng PNP personnel sa loob at labas ng compound ng KOJC. Kaugnay pa rin niya ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy na hinihinalang nagtatago pa rin sa loob ng compound nito. Sinabi ni Police Brigadier General Roderick Agustos Albac, ang tagapagsalita ng Special Task Group Teknon Alpha, tiniyak nilang nasusunod pa rin ang legal procedures sa patuloy na operasyon sa compound. Sabi pa ni Albac, ilukumpirma pa rin ng organisasyon ng mga ulat at magaparatang na ipinupukol ng KOJC sa kanilang hanay. Magpapatuloy naman ang deployment ng mga pulis mula sa iba't ibang rehiyon para magbantay sa KOJC habang isinasagawa ang operasyon ng PNP sa KOJC. Kaunay pa rin ang warrant of arrest. What is important is our personnel, particularly the ground commander, is observing the legal procedures sa pag-implement po ng ating activity doon sa loob in consonance with the serving of the warrants of arrest. It's a wide area, sinabi po namin, at iniisa-isa po ito. So hindi po madali yung inaharap na ating PNP every day just to cover all the areas. It really requires this much number. We need to control the crowd, we need to manage the traffic outside. Maging ang AFP nagpadala rin ng puwersa sa KOJC compound, bagay na inalmahan naman ng grupo. The army can be deployed only, it is within the call-out power of the president if there is lawless violence. The fact that members of the KOJC, presumably, I can only make an intelligent guess, though it's not based on personal knowledge, that the army is here because there is an instruction from the Commander-in-Chief, and the Commander-in-Chief is the President of the Republic of the Philippines. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Army na pag-deploy nila ng kanilang tauhan ay para suportahan ng PNP sa humanitarian assistance, relief and crowd management. Wala rin anya silang kinalaman sa paghahain ng warrant of arrest. Kailangan po nating humingi po ng augmentation from other security forces kasi sabi ko nga kanina, pang 5 araw na po ito, pagod na po yung ating mga pulis. In fact, kumuha na rin po tayo ng augmentation sa ibang region kasi kailangan din naman po magpahinga ng mga ibang pulis po natin na deploy ng first 1 to 3 days ago na talagang napasabak during the height ng violent rally ng KOJC. So maraming nasugatan, maraming na ospital. So kailangan magpalit po. So yung contingent po ng AFP is just there to provide augmentation.
Kahapon lumabas sa mga ulat na magkakaroon ng pagpapasawag sa katedral ng KOJC na sangkiniklaim ng pamunuan nito. PNP patuloy raw sa verifikasyon sa nasabing tawag na natanggap o umano ng KOJC members patungkol sa pasasabugin ng lugar kaya hindi na nailabas ang kanilang leader. Sa patuloy na operasyon ng PNP sa compound, isang secret tunnel din ang kanila umanong nadiskubre na. Ang isa sa mga ito konektado sa hangar ni Apollo Kibuloy. Sabi naman ng PNP, posibleng mga tunnel ay konektado sa private hangar nga ni Kibuloy, kaya patuloy ang gagawin nilang search. Alamin din nila kung paano ito nag-leak na in-upload pa ng isang vlogger. Ongoing pa rin po ma'am yung ginagawa nating implementation, yung ating police operation at yung sinasabi natin previously na merong mga signal tayong nadedetect ay ganun pa rin. But we have to understand na yung KOJC compound is a massive structure na merong 42 buildings inside and true enough, meron tayong nakukonfirm na yung dati na nating sinasabi na intelligence reports natin na may mga underground facility at I'm sure some of you, if not all, ay napanood yung isang vlog ng isang vlogger na pinakita niya doon yung mga hidden rooms, yung mga bunker, yung mga tunnels. Ang KOJC giniit na kwarto ng kanilang mga workers ang kumakalat ngayon sa social media na in-upload. Hindi pa maidetalya ng PNP ang iba pang mga impormasyon sa kanilang operasyon pero tiwala silang mahuhuli na raw nila ang KOJC leader sa lugar na posibleng pinagtataguan nito. Hindi namang hinikayat ng PNP ang publiko na magtumangkilik sa mga pinapakalat na fake news ng sino mang lalo na sa social media sa halip ng kiliki ng mga reliable sources lamang. So sa pinaman ang sinabing human trafficking case ni KOJC leader Apollo Kibuloy sa isang press conference, nakiusap naman ng pamunuan na kuhanin din daw ang kanilang panig para maging balanse ang pagbabalita patungkol sa issue. Pero sa kalagitnaan ng press conference kanina, nagkasagutan ang legal counsel ng KOJC at ang isang mamamahayag na nagko-cover din sa press conference. Umalma din ang ibang mamamahayag na nagko-cover kanina. One News, without getting our side again, reported that there is an alleged tunnel from Cathedral to the hangar. And this was aired on TV without getting our side again. We tried to request the PNP General, I will not request, please, I will let One News request the PNP General to give us access to the basement. Sorry, we're not the ones who created or wrote the report. It was from Philstar. So we're also hoping for a balance when it comes to such an opinion, and we're also trying to reach out on other sources to verify if this is actually true. Okay, so what we will do now is please, if you can contact the new general who is apparently a new head in this operation, would you be able to assist us in that? Otherwise, we're not the ones who wrote it, so if I can answer that. Sir, yes, that's please. a little bit of, it's confusing me. I'm a member of the media. Maybe we have a lot of sources kasi if we do report like this, we are very thankful that you are doing this right now, no? Clarifying. It's not our job to facilitate everything. Yes, Pero wag yes. naman sana na parang hinihinga nyo din yung trabaho namin. If you feel offended because of that, if you feel offended because of that, my apologies. Samantala, Alex, Ali, nilinaw naman ng Davao Regional Trial Court, RTC Branch 15 na hindi kinansela ng inilabas nilang temporary protection order na pabor sa KOJC ang arrest warrant laban kay Apollo Kibuloy. At samantala, ang sinabi naman ng PNP na umabot na sa 6 na po yung kabuuan na mga nasugatan sa kanilang hanay. Kabilang dyan mga minor bruises na palo sa ulo, pumutok at tinapunan ng malaking tipak ng bato at tutuloy daw ang kanilang pag-commend sa mga PNP personnel sa patuloy nilang pagsasagawa ng kanilang tungkulin lalo na nga dito sa ginagawang operasyon ng PNP dito pa rin sa KOJC compound. Alex, Ali. Okay, Erlo, namamangha ko doon sa una mong binanggit sa report mo na bughaw na kahon. Para saan daw yun? May sinabi na ba ang PNP doon?
Sabi ng PNP, Alex, di pa nila ma-disclose kung ano yung laman mismo noon, pero ang sabi nila ay yun ay gagamitin nila sa patuloy nilang ginagawang operasyon sa loob pa rin ng KOJC compound, Alex. O kung sa tingin ko, mukhang kasya isang tao dyan, ha, Erlo? Di na natin alam, Alex, kung ano yung laman doon. Pero they will use it daw sa kanilang operation. Pero napansin ba ninyo na lumabas yung kahon na yan? Pinasok, pero nakalabas na ba yung kahon? Sa kayo, Alex, mula kanina madaling araw, hindi pa inilalabas yung nasabing kahon na yan, Alex. Misteryoso yung kahon na yan, ha? Baka mamaya meron nang ipinuslit na bagay dyan, ha? Ang PNP, hindi na pa natin alam. Anyway, merong labas na balita ngayon, ang AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, ay nagpalabas ng pagpalawig pa nitong freeze order. Meron na bang tugon dito ang pamunuan ng KOJC, maging kay Attorney Torion? Well, kaya sa kanilang press conference, Alex, ay susundin daw nila yung nasabing freeze order na yan dahil yan ay mismo ay nakasalig pa rin sa kanilang batas. Ano man daw ang maging desisyon ng korte o ng ating pamahalaan ay kanila daw yan susundin, lalo na yung patungkol doon sa mga ari-arian nila dito sa KOJC, Alex. O siguro, panghuli na lang siguro, Erlo, no? Dahil isa siyang religious group. Tuloy ba ang kanilang mga aktibidad dyan dahil dito sa mga tensyon at kaguluhan dyan sa mismong lugar dyan sa KOJC? Yes, Alex, tuloy-tuloy yung kanilang mga prayer meetings at iba pa na ginaganap doon sa loob. Hindi na nga lang nila magamit pa sa ngayon yung katedral dahil yun ay pinapaligiran pa rin ng mga pulis dahil sa iniimbestigahan pa rin ka ng PNP na posibleng naroon sa ilalim yung pinagtataguan ni KOJC leader Apollo Kibuloy. Tuloy-tuloy yung kanilang mga activities sa loob nitong KOJC compound sa pamamagitan ng pagtayo ng mga tent at ilang pang mag-aupuan para na sa ganun magtuloy-tuloy din yung services ng kanilang mga miyembro. Okay.